bawat isa upang ito'y aming maunawaan. Gamitin mo lamang po ang iyong lingkod na tagapagsalita, tagapagpaliwanag, subalit sa iyo pa rin manggagaling sa pamagitan ng iyong banal na Espiritu o Diyos, yung katalinuhan upang maipahayag po ng maayos at maunawaan po ng bawat isa ang amin pong pag-aaral sa gabing ito. At ang lahat ng ito, O Diyos, ay pawang sa kapurihan mo lamang at kaluwalhatian ng dakilang pangalan sa pangalan ni Jesus. Amen. So, nasa inyo po ba yung mga Bible po ninyo sa tabi ninyo? So, kailangan po natin yan dahil kasi may mga bagay tayong kailangan bigyan ng pansin para mas maunawaan po natin ito pong dalawang talata sa Biblia na most debated at misused and misinterpreted na mga Bible passages patungkol po sa pagtayo ng mga babae sa gawain ng Panginoon. So kung may nabasa na po kayo o nakita na po kayo, meron na naman akong nakita kanina o kahapon yata patungkol po sa okay lang ba kung ang pastor ay babae. So before that, meron na pong mga lumitaw na kung saan pinakita niya yung argumento. Pero kung titingnan po natin, so kulang po ito pong na-post na ito sa Biblia. Bakit ko po nasabing kulang? Kasi hindi po niya ginamitan ng tinatawag na yung mga context. Hindi, sabihin, hindi niya masyadong pinaliwanag. Kaya this time, titignan po natin, ang atin pong paksa is understanding silence and authority. Bakit? Kasi di ba nabanggit doon yung tinatawag na word na silence, and then authority sa isa yung tinatawag na teaching. So interpreting difficult passages on women in ministry. Okay, so kung papansinin po ninyo, ito po ay actually hindi naman ito difficult passages on women eh. Alam po ninyo may mga sinasabing mahirap na talata sa Biblia. Pero sa totoo lamang po, hindi naman po mahirap yun. Meron lang kasi tinatawag na kanya-kanya tayong pananaw o yung sabihin na nating theological biases. Okay, so ngayon lilinawin po ng Biblia ang mga bagay na katulad po nito. Okay, sige po, kuhanin muna natin yung ating tinatawag na objective. Siyempre, maunawaan natin yung literary, historical, cultural, and theological context nung dalawang talata na bibigyan po natin ng pansin. And then, second objectives po natin, objective ay yung para makaiwas tayo sa misinterpretation na katulad po ng iba. Actually, iba, hindi naman talaga unintentional na nami-misinterpret eh. Yung iba, sinasadya po nilang i-misinterpret. O ibig sabihin, tinitake na nila ito as it is na para bang ito'y talagang direkta na sinabi para sa atin. Okay, so going back sa ating mga nakalipas na lesson, the Bible is written for us but not directly to us. Ibig sabihin, hindi siya direktang sinabi sa atin. Pero para sa atin po ito, dahil nga kasi kukuhanin natin yung absolute truth. So ngayon, wag po kayo mag-alala, ibibigay po sa inyo yung lesson na ito para sa ganun ay ma-review pa ninyo ng gusto at ito po ay magkaroon pa ng illumination sa bawat isa. Lalong-lalo na po yung mga estudyante po nating mga babae dahil kasi ito po ay para sa kanila para mas lalo silang ma-inspire at ma-motivate sa kanilang paglilingkod. Pero siyempre sa mga estudyante na nandito to na mga macho, so para mas makita nila kung ano nga ba ang kahalagahan ng mga kapatid nating babae pagdating sa ministeryo. Okay, kung titingnan po natin, balikan natin ang kasaysayan. Sino po ang unang nakakita ng si Jesus ay nabuhay na maguli? Nung nag-resurrect siya, di ba? Babae ang unang nakakita. Noong pong si Jesus ay nasa krus, nakapako. Maliban po kay John the Beloved,
Ang kasama ni Jesus doon sa krus, doon sa lugar na kung saan pinako siya sa krus, ay mga babae rin. Tama po ba? Okay, so para ma-apply po natin, pag sinabing sound, maayos, matino, na pagsasalin o pagbibigay ng kahulugan sa mga mahihirap na text sa Biblia. Okay, so two of the most debated and often misunderstood passages in the New Testament. 1 Corinthians 14:34 to 35, 1 Timothy chapter 2 verse 12. Dito natin kailangan yung Biblia. Okay? Dahil kasi isang talata lang po yung nakalagay. So, dahil kasi apply natin yung tinatawag na context, yung immediate context, yung surrounding context nito pong talata na ito. Kuhanin muna natin yung apat na lente na kailangan natin gamitin. Yung historical context, literary context, cultural context, at theological context. So natalakay na po natin yung mga bagay na ito, di ba? Historical, ano ba ang nangyari? Ano ba ang pangyayari during the time ng isinulat yung isang aklat? Pag sinabing literary context, yan yung tinatawag na different styles o yung genre. Ibig sabihin, paano ipinahayag ng Diyos yung kanyang mensahe? Talinhaga ba ito? Prophecy? History or narrative? Yan ibig sabihin ng literary context, kung paano ipinahayag. Cultural context, ano ba ang kultura during the time ng isinulat yung isang aklat? Halimbawa, nung nangangaral si Jesus. So, anong kultura meron yung mga tao during that time? Pag sinabing theological context, ito yung kabuuang itinuturo ng Biblia patungkol sa isang bagay. Okay? O sa isang paksa, natatalakayin po natin sa gabing ito. 1 Corinthians 14:34 to 35. Women should remain silent in the churches. Churches ang ginamit niya, di ba? So, ang problema po kasi natin ngayon kung bakit kailangan nating aralin ang original language, yung kanyang semantics at yung kanyang tinatawag na syntax. Dahil kasi yung hawak po nating mga Biblia ay translation galing sa original. Sabihin, may kumopya no, may nakakopya ng original and then nagpasa-pasa, nagsalin-salin na ito. Siyempre, nadidevelop po ang literature. Kaya nagkakaroon tayo ng tinatawag minsan ng nuances. Ibig sabihin, sakit sa ulo. Dahil nga kasi, karamihan ng hawak po natin, maliban sa translation, ay interpretation na po na kung sino ang nag-translate nito sa lengguwahe o sa modern English. Tandaan niyo ha. So written in three foreign language. Well, ang English ang English language hindi naman na foreign sa mga Pilipino yan dahil kasi ang mga Pilipino magaling mag-adapt ng mga lengguwahe. Okay? So kahit na minsan hindi naman talaga ganun ka-fluent, ang importante nakakaintindi. Pero try to imagine, halimbawa merong isang sulat na ibinigay in English pero yung pinagbigyan ay hindi nakakaintindi na English. So ibig sabihin hindi niya maintindihan, di ba? So the same thing with us, yung Biblia. Kasi originally written in Hebrew, Aramaic, and Greek. So, hindi natin ito maintindihan kung hindi ito nilapatan ng yung kanyang English meaning, hindi po inaral o hindi po itinuro. Okay, so kuhanin natin historical context. Ito po ay sinulat ni Apostol Pablo sa mga iglesia sa Corinto. With emphasis hindi ko lang na-bold face Ang sulat na tatalakayin natin hindi sulat ni Pablo para sa atin. Ito'y sulat ni Pablo para sa mga taga-Korinto.
Okay, ito po yung background ng Corinthian Church. A wealthy and influential city. According to Bible scholars, ito po ay yung kumbaga sa panahon natin ngayon, wala na kasi Subic Naval Base eh. Parang ganun siya dati. Okay, at ito po ay maraming mga mangangalakal na dito nagpupunta. Kaya ganun sila ka-wealthy. So at napaka-impluwensya nila dahil kasi sila po yung mga Gnostics na knowledge. Ibig sabihin, yun po ay pagdating sa katalinuhan. Ang problema, kilalang kilala sila pagdating sa tinatawag na imoralidad at mga paganong pagsamba. So sa kanila yung tinatawag na temple prostitutes. Bahagi ng kanilang pagsamba sa kanilang Diyos-Diyosan, yung mga babae ay makikipagtalik muna sa mga lalaki. Yun na yung kanilang act of worship. Okay, sundan ninyo do not be misled. Kaya siguro sinasabi ni Pablong manahimik. Okay. So, nakuha po ninyo. So, tingnan muna natin. This is the background. Tandaan po ninyo, may mga temple prostitutes na nakakilala sa Panginoon na naging miyembro ng Corinthian Church. So, full of social and religious confusion. Bakit? Parang sa Pilipinas, maraming iba't ibang klase ng relihiyon. So, kaya meron tinatawag na religious confusion. Bakit? Katulad sa atin, hindi alam kung sino yung totoo. Bagamat tayo yung totoo, alam natin tayong totoo. Pero yung mga taong hindi pa nakakarinig o hindi pa nakakabalik sa kanilang tamang relasyon sa Panginoon, nako-confuse pa rin sila. Ano ba naman yan? Sino ba talaga ang totoo? Yung ganito, yung ganyan. So, similar, di ba? With exemption dun sa tinatawag na temple prostitutes. Okay. Sinaka po natin. Sa ibang bansa, meron pong, kahit dito po sa atin, ang prostitution ay hindi po bahagi ng pagsamba. Kundi, alam na po natin, yung iba, dahil kasi katwiran nila, walang pinag-aralan, walang makikitang trabaho, kaya nagbibigay na lamang ng aliw. Pero sa kanila, okay, sa kanila, doon sa mga hindi mananampalataya, na sumasamba doon sa templo sa Corinth na ito, ang kanilang pagsamba ay ang pagpapagamit sa lalaki, temple prostitution. So yun na, pag ginamit na sila ng mga lalaki, sumamba na sila. Okay? So the church itself was spiritually gifted. Ito naman yung kagandahan sa Corinthian Church. Kung babasahin natin sa 1 Corinthians chapter 1 po yata yun, kung tandaan, chapter 3. Sabi ni Pablo sa mga taga-Corinto, you lack nothing for spiritual gifts. Ibig sabihin, ang mga taga-Corinto ay sagana sa kaloob ng Espiritu Santo. Alam po ninyo kung bakit? Kasi meron silang tinatawag na nakagisnan na sila po ay malakas tumawag ng Espiritu. According to Bible scholars. Kaya lamang sa dami ng marami silang spiritual gifts but highly disorderly. Okay, sabi ng ibang Bible scholars, ang problema ng Korinto ay ang gifts. Actually, hindi po yung gifts ang problema nila. It's about their motive pagdating sa gifts, lalong-lalo na sa speaking in tongues. Yun ang key problem natin. Worship services had become chaotic, ibig sabihin magulo. Ang mga tao sabay-sabay nag-speaking in tongues. At nai-interrupt nila ang isa't isa. Kaya pinaliwanag ni Pablo yung tinatawag na 2 or 3 witnesses pagdating sa tongues, kung yan ay galing sa Diyos. Hindi pinagbabawalan ni Pablo na mag-tongues o gamitin ng gifts
sa Corinthians. Ang focus, ang emphasis ni Pablo ay gamitin ng maayos ang kaloob ng Espiritu Santo at magkaroon ng tinatawag na maayos na pananambahan. So nakuha po natin. So ang epistles ay tugon para sa pangailangan nung sinulatan para sa mga sumulat. Halimbawa, occasional letter. Sabihin nito ay meron siyang binibigyan ng tugon na tanong or merong binibigyan ng solusyon na problema. Okay? So kaya nalaman ni Pablo ang problema sa Corinto, may nagsabi sa kanya ng mga miyembro sa Corinthian Church. Sinabi rin nitong mga sumulat kay Pablo yung problema o iba't ibang klase ng problema sa iglesia sa Corinto. Okay? So unang-una na lamang yung tinatawag na pagdating sa leaders. Sa 1 Corinthians 13, ang sabing ganyan ng iba, ako ay kay Cephas, which is si Pedro. Ako ay kay Pablo at ako ay kay Kristo. So, try to imagine ang katawan ni Kristo na hati ng tatlo. Tama ba? Samantalang yung manananggal, dalawang hati lang. Naghihiwalay lang yung bewang saka yung kanyang tinatawag na upper body. Pero ang Korinto nagkaroon ng tatlong hati. Si Pedro kasi isang Hudyo, so maraming Hudyo sa taga-Korinto. Si Pablo isang magaling na Pariseo, kaya yung mga mahilig sa batas kay Pablo. Yung mga walang pakialam, hindi, basta ako kay Kristo sasamba lang ako. Wala akong pakialam sa iba. So, mali din naman yun. Okay? So, po natin. So, yan po yung naging problema nila. Isa sa mga naging problema pala. Kaya si Pablo, sumulat sa Corinto para i-address ang different problems na ito. Nakasama dito yung tinatawag na order sa loob ng church pagdating sa pananambahan. So, nakukuha po natin. Sa literary context, napaliwanag ko na nga pala. Kaya minsan ayokong magawa ng PowerPoint. So, napipreempt ko na siya. So, literary context niya, it is a letter. An occasional letter na mayroong tinatawag na tinutugon na pangangailangan. So, ang tinatawag na diniscuss dito, spiritual gifts at yung order and worship. So, halimbawa, ewan ko kung nangyari na po ito sa mga church ninyo, nasabay-sabay po yung nag-speaking in tongues and then nagsabay-sabay yung tinatawag na word of wisdom, yung prophecy. Na katotohanan, sinasabi ko sa inyo, ganito, ganon, ganyan. Okay, nakuha po natin. So, ibig sabihin, kapag ganon po ang nararanasan ng church, so, meron disorder. Okay? Nakatulad sa Corinto. Ang mga taga-Corinto, ang gusto po nila lahat sila nagtatangs. At ang nangyayari, sabay-sabay silang nagtatangs. So, nakuha po natin. Walang nag-i-interpret o walang gustong mag-interpret. Kaya sinabi ni Pablo, 2 or 3, okay? But someone has to pray for the interpretation. So kung walang interpretation, walang maiintindihan ng mga tao, lalong-lalo na yung mga baguhan. Kaya nga, di ba sabi ni Pablo, paano kung merong baguhang umattend sa inyo at puro thanks na lang, walang interpretation? Hindi niya maiintindihan kung ano yung nangyayari. Pero kung mayroon interpretation, maaring ito ang magbigay sa kanya ng conviction na humingi ng tawad, tanggapin si Jesus o ang Panginoon. So para praise ko na lamang po yun. Okay. Binigyan ko na lamang ng mas malawak po na pangungusap. Ano sabi ni Pablo? Ang emphasis niya, let everything be done decently and in order. Dahil ang sabing ganyan sa 1 Corinthians 14:40, ang Diyos natin ay Diyos ng kaayusan. Okay.
So pansinin po ninyo, nang sinabi niyang dapat manahimik ang mga kababaihan, sa 1 Corinthians 11:5, ito po yung nangyayari. But every woman who prays or prophesies with her head uncovered dishonors her head. It is the same as having her head shaved. So another problem po ito, yung tinatawag na head cover na inadapt po, siguro dito natin na-adapt yung tinatawag na belo. But I am not prepared pagdating sa problema na yan. Ano? Ang akin pong gustong ibigay sa inyo, yung tinatawag na yung manahimik ang mga kababaihan sa loob ng iglesia. Okay, so huwag po kayo mag-alala, tatalakayin natin yung head cover na yan, yung belo. Okay, nakuha po natin. Okay, so tingnan po ninyo sabi ni Pablo, women should be kept silent in the church. Ito po ay descriptive. Pinapakita ni Pablo, sinasalarawan ni Pablo kung ano yung nangyayari sa loob ng Korinto sa panahon ng pananambahan. Sabi ganyan, bakit sinabing the woman should keep silent? So tingnan natin ang cultural context. Sa Greek Roman po yan, society, po ninyo, mix po ang Corinth. Okay? Mix po ang Corinth, mga Gentiles. At may kasama silang mga Hudyo. Okay? Kaya pagdating po sa social status ng mga babae, the same thing lamang po ang Hudyo pagdating sa Greek and Roman. Okay? Sabi nga niya nakalagay po dito, sa Greek and Roman society, women had limited formal education. Limitado ang kanilang formal na pag-aaral. Okay, so try to evaluate at hayaan po ninyo na habang pinakikinggan po niyo yung paliwanag ko, ask the Holy Spirit wisdom para mas lalo pang lumawak ang pagkaunawa po ninyo sa pinag-aaralan natin. Okay, public questioning could be seen as disruptive. Tama ba? So yan na, nakikita na natin yung yung ano ba talaga ang problema. Okay, so descriptive po ito, hindi po ito prescriptive. Pag sinabing prescriptive, it is universally apply. Kaya binigyan ko ng emphasis, ito po yung sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto. Hindi po ito sulat ni Pablo sa Crisis the Answer. Hindi po ito sulat ni Pablo sa mga churches po natin sa Mindanao, sa Cebu, sa Davao. Sulat po ito ni Pablo sa mga taga-Korinto. Okay? So, po natin. Situation, women were asking questions during prophetic evaluation na nagiging sanhi na nai-interrupt at nagkakaroon ng tinatawag na disorder. Halimbawa, sa teaching, sa teaching pwede kang magtaas ng kamay at magtanong. Pero kung talagang titingnan po natin, depende rin po yan. Kasi kapag nagtanong ka, masisira yung momentum ng nagtuturo at mai-interrupt yung masarap na pakikinig ng mga kasama mo sa church. Kaya as much as possible, dapat kung may tanong, after po ng discussion. Tama ba? Likewise, o mas lalo na sa preaching, hindi pwedeng magtatanong. So imagine, nagpipreach ang pastor, tapos biglang may mag-question, pastor, bakit po ba ganito, ganong, ganyan? Yan ang yan ang problema sa Korinto. Yung mga babae, okay, pag may narinig sila, magtatanong. Ano yun? Ano to? Kaya sabi ni Pablo, manahimik ang mga babae that
particular time, tama? Sa loob ng pananambahan. Kung meron silang tanong, pagdating sa bahay sa mga asawa nila, doon sila magtanong. So nakaupo natin. Okay. So pwede bang ito ay maging universal? Tama ba? Eh kung wala naman sa ating mga babae, eh minsan nga madalas mga lalaki yung maingay sa loob ng church pagka nananambahan eh. Sa panahon natin. So dapat i-apply natin to. Men should be kept silent in the churches during services o service. Tama ba? If the same problem occurs, we will apply the principle na ibinigay ni Pablo dito sa tinatawag na iglesia sa Corinto. Actually, yung sinabi ni Pablo na dapat ang pananambahan ay maayos, universal yun. So nakuha po natin, universal yun. Tama ba? But uh, the literal na sinabi ni Pablong manahimik ang mga babae sa loob ng church. At kung meron silang gustong maliwanagan, meron silang tanong, hintayin nilang pag-uwi nila sa bahay, itanong nila sa kanilang mga asawa. Tama ba? Okay. So yung kwento ng iba ganito eh. Halimbawa may nag-prophecy. Siyempre din siyempre kahit na sabihin natin kung lingwahe nila, sasabihin nung isa, mare mare mare. Ano ibig sabihin nung sinabi niya? So ganun ang nangyayari. Kaya tama lang ba na sabihin ni Pablo sa church na iyon, that particular time, na dapat manahimik ang mga babae. Ngayon, kung lalaki ang may problemang ganon, sasabihin ni Pablo yung dapat ang mga lalaki ang manahimik. Eh kaso nga, yung mga pagan women kasi ganon ang kanilang tinatawag na attitude. Bakit? Kasi nga less formal education. Na sa atin kahit na less formal education, mga disiplinada at disiplinado naman pagdating sa loob ng church. So nakuha po natin. Okay. Kasi meron bang ibang factor, di ba? Yung kanilang kultura ay ganun. That's why sinabi ni Pablo na manahimik. Kaya sa halip na ma-edify sila, nagkakaroon sila ng tinatawag na confusion. Okay? So the silence here is not universal. Ngayon, kung mangyaring ganyan sa atin sa panahon natin, yung sagot doon, yung sinabi ni Pablo sa 1 Corinthians 14:40 ba 'yon? Na ang Diyos natin ay Diyos ng kaayusan. Tama ba? Okay. So sabi ni ba, Pastor, hindi ko mapigil eh. Eh kasi ganito, ganun, ganyan. Ang sabi ni Pablo, hawak ng propeta ang sarili niyang espiritu. Kaya hindi natin pwedeng sabihin hindi natin mapigil. Tama ba? Okay. Eh kasi ang bilis at ang bigat na nadating ng Espiritu Santo eh. Okay? Ang sabi ni Pablo, do not quench the Holy Spirit. Pero pwede mong kontrolin ang espiritu mo, okay? Para kung meron ng ibinibigay sa iyo, ay magkaroon ng kaayusan. Tama ba? Hindi naman ibig sabihin na binigay na sa'yo meron ng conviction ng Espiritu Santo sa'yo, kaagad-agad gagawin mo kahit na meron pa nagsasalita. Tandaan po natin, meron tayong paniniwala na tinatawag na there is only one God manifested in three persons and in three essence. Kaya the Holy Spirit itself ay Diyos ng kaayusan. Tama po ba?
Okay, so anong cultural context po nito? Ay theological pala, sorry. Yung kabuang aral. So the key principle is God desires order in worship. Okay, kaya any issue po sa atin, ito po yung timeless truth. Ito po yung yung kabuang tinuturo ng Biblia pagdating sa order o na ang Diyos natin ay ang Diyos ng kaayusan. Our God is a God of order. Okay, balik tayo sa tinatawag na Genesis, sa creation. Di ba naka-order ang tinatawag na creation? Nakuha po natin, madalas ko pong tinatanong to sa kongregasyon kapag halimbawa kailangan itanong. Bakit inuna ng Diyos o bakit inuli ng Diyos na likhain si Eva at si Adan? Tama ba? Okay, simple lang. Kung inuna si Eva at si Adan, wala pang pagkain, mamamatay din. Tama ba? Okay. Pastor, di ba, saglit lang naman ni Lord John. Hindi ba, on the first day, may kinrate ang Diyos. Sa second day, meron. Third day, meron. Kaya nga pang-anim, ang kasabay na kinrate ng tao, ng Diyos, ng kinrate ng tao, mga hayop. Okay? Nakuha po natin. Maliwanag, ano ho? So, that is in proper order. Okay? Kung uno na si Eva at si Adan, wala pang liwanag. So, madilim. Tapos, walang pagkain. So, walang mga puno. So, natural, walang oxygen, walang hangin. Paano makakasurvive si Eva at si Adan kung sila ang una? That's the reason why huli silang kinreate ng Diyos. That is the proper order. Okay, so not silent for its own sake, but edification of the church. Hindi hindi basta lamang pinagbawalan na manahimik, kundi ang purpose nitong pagbabawal ng pananahimik, okay, ay ibig sabihin edification ng church ang kailangan. So walang may edify, di ba? Pagka maingay, halimbawa, kayo ba pagka nakikinig kayo ng sermon, tapos may nagkukwentuhan sa likod, di ba kayo naiirita? Okay? Kahit paano may irita tayo, di ba? Nakuha po natin. Kaya sabi ni Pablo, manahimik. Not in the ministry. Doon sa ugali na tanong ng tanong kapag may naririnig. Tama po ba? Okay. So, kuhanin natin ngayon yung pinakamagandang talata. Pinakamaganda raw. I do not permit a woman to teach or to assume authority over man. Sa Tagalog yan, hindi ko pinahintulutan na mga kababaihan ay magturo at magkaroon sila ng kapamahalaan sa mga kalalakihan. Okay? So kung babasahin po natin ang full context nito, kukuhanin muna natin pala historical context niya. So written by Paul to Timothy. This is a personal epistle. Ito'y sulat ni Pablo para kay Timoteo na leader o elder ng church sa Ephesus. Kanina, sulat ni Pablo sa iglesia sa Corinto. Ito hindi sa iglesia. Personal na sulat ni Paul kay Timothy. Bakit? Si Timothy kasi ay isa sa mga dinidisciple ni Paul. Kaya through letter, dinidisciple niya si Timothy. Okay, so church structure ang makikita natin dito. Kasi kung babasahin natin ang full context niyan, dapat ang mga kalalakihan ay nananalangin na nakataas ang kanilang mga kamay.
And then meron din siya sinabi, kaya sabi ko po sa inyo dapat may hawak kayong Biblia eh. Okay, sige. Basahin na lamang po niyo yung full context mamaya. Okay, so sinabi nagbibigay ng tinatawag na mga instructions si Paul pagdating kay Timothy kung papaano niya patatakbuhin ang gawain sa Epeso. Okay, situation sa Epeso. False teachers were preaching errors. Natural, error ang tinuturo, false teachers. Some believers were deceived na may mga babae na naiimpluwensyahan ng false teachers. Nasusundan na po ninyo? Okay. Kanina, mga walang formal education. Limited. Ito naman, mga aktibo sa loob ng church sa dati nila sa kanila. Ang problema, naiimpluwensyahan ng mga maling aral, okay, na naririnig nila sa iba. So, similar sa panahon natin ngayon, di ba? Okay. Dami na pong mga preaching, teaching sa tinatawag na na social media. Pero isa lamang ang naobserbahan ko. Okay? Hindi ko po nilalahat. Merong iba na lalagay sila ng mga teaching, preaching sa social media, pero meron silang tinitira na ibang na iba. Okay? Yung iba naman yun talagang parang gustong maliwanagan. Pero tandaan po ninyo, social media dadaan lang po 'yan sa wall ng mga may FB. And others will not bother to understand kahit basahin nila. Well, sabi ni Pablo, sa mali o tamang motibo, importante na i-share ang gospel. Kaya lang sa panahon natin, sa kultura po natin, ang daming tinatawag na bashers. Kahit na totoo na yung sinasabi, ibabash pa rin nila. Okay? Kaya pagdating po sa tinatawag na social media ethics, dapat huwag din tayo basta post ng post. Kahit sabihin natin katotohanan po yan. Okay? Why? Dahil kasi yung sinabi ko po sa inyo. Tama ba? Pero okay lang naman din basta in good intention and in good motive. Bakit ko po nasabing iba? Hindi. Hindi ba yung iba, yung ibang mga pastor, mali ang kanilang tinuturo pagdating dito. Tama po ba? Hindi ba pwedeng ikaw ay magturo ng katotohanan na hindi ka sasaling ng ibang kapwa mananampalataya? So, nakukuha po natin. Parang yung mga pastor sila nag-uusap-usap. Ang topic nila yung AI. Ang galing daw nung AI gumawa ng sermon outline. Mas magaling pa dun sa kilala kong pastor. So, nakuha po natin. Okay. So, ganyan po ang mga babae sa lugar po ng Epeso. Which is similar sa tinatawag na Corinth. Diyan po yung templo ni Diana o ni Aphrodite. Si Diana, si Aphrodite at si Venus, iisa lamang po yan na Diyos-Diyosan. Nag-iiba lang ang pangalan sa ibang lugar. So nakabunin niya, nag-iiba lang ang pangalan sa ibang lugar. So yung Venus, di ba may kantang Venus eh. Goddess of love, that's you are. Most probably galing dun sa kanta na yun. Si Aphrodite is the goddess of fertility. Yung mga hindi nagkakaanak, okay, sasamba sa kanya para magkaroon ng anak. Parang sa atin, di ba? Yung pong sa Ubando, Bulacan. Meron po dong santo sa Ubando, Bulacan na kinakailangan kang sumayaw doon kung hindi ka nagkakaanak.
Kaya dapat sumayaw ka doon. Alam mo naman mga Pilipino, di ba? Medyo talagang mabilis ang isip pagdating sa kalokohan. Merong isang lalaking nagsabi, hindi naman totoo yan. Bakit? Nagsayaw ko sa uban doon, hindi naman ako nagkaanak. Nakuha po ninyo. May context naman yun eh. Babae na hindi nagkakaanak, na may asawa. Di ba? Kahit na magsasayaw pa ng anong sayaw yung lalaki doon, hindi talaga magkakaanak. Dahil kasi para sa babae lang ang context noon. So ganyan po sa panahon nila na nagkakaroon lamang ng tinatawag na pagbabago kasi moderno na tayo eh. Tama ba? Moderno na tayo. Ang Diyos-Diyosan ngayon ng mga tao ay hindi nakatulad ng Diyos-Diyosan nila. Tama ba? Pag sinabing Diyos-Diyosan, hindi lamang po yung mga ribulto. Ito yung kahit anong bagay, kahit ano pa yan, kahit na mabuti pa yan, kahit tama pa yan, basta pinapalitan nito ang pwesto ng Diyos sa buhay mo, Diyos-Diyosan yan. Bakit? Kasi kung ano o sino ang sinusunod natin, yun ang Panginoon natin. Yung katigasan ng ulo mo, katigasan ng ulo natin, pag yan ang laging nasusunod, yan ang ating Diyos-Diyosan. Ibig sabihin, we are being influenced. So going back sa sitwasyon ng Efeso, ganyan ang sitwasyon ng Efeso. Na iimpluwensyahan ng mga maling turo yung mga kababaihan sa lugar nila. Okay, so nakuha na ninyo. Bakit pinagbabawalan ni Pablo that particular time? So malalaman pa natin yan kung ano nga bang pagbabawal yan. Sa literary context, sulat yan pero ito po ay personal letter. Hindi siya katulad ng Korinto. Sa iglesia po yun, sa mga miyembro, sa mga leaders. While dito po sa 1 Timothy, si Timoteo lamang ang sinulatan ni Pablo or si Timothy lang ang kausap ni Pablo sa sulat niya na ito na kinukonsider nating aklat or book. Ang passage nito ay bahagi ng instruction about church order. Kanina church service. Ito church order. Kung paano palalakarin, patatakbuhin ni Timothy ang church sa Efeso. So kailangan ng proper teaching and leadership roles, sound doctrine and proper authority. Okay? Sound doctrine, yung tamang aral, dahil nga kasi, kuhanin na natin, let us make an assumption. Hayaan ba nating magturo kahit lalaki kung mali ang kanyang tinuturo? Just to make balance and to be fair, di ba? Sa panahon natin, paano kung mas tama ang tinuturo ng babae kaysa sa lalaki? Patatayuin mo yung lalaki, yung babae, hindi mo patatayuin? Prescriptive, hindi ito prescriptive, yung sinasabi ni Pablo rito sa 1 Timothy. Sulat nga ito ni Pablo kay Timothy. Hindi ito sulat ni Pablo kay Pastora Joan. Hindi ito pa sulat ni Pablo kay Pastor Mandy, kay Pastor Rahop, at kung sino-sino pang pastor ang nandito. Ito'y personal na para kay Timothy. But the principle ng church structure, yun ang timeless truth na kukunin natin. Sa panahon naman natin yun, kailangan din naman ng maayos na structure sa church, di ba? Kay babae, kay lalaki ang nakatayo. Paano nga kung halimbawa walang available na lalaki sa isang kongregasyon? Babae ang meron. A-apply natin yung sinabi ni Pablo. Kahit na well-trained, well-educated yung babae sa isang iglesia na nawala ng pastor. So nakuha po natin. Okay, so this is cultural. Problema ito ng kultura nila. It is not our cultural problem. Nagiging problema lamang yan dahil kasi nililiteral nila yung sinabi ni Pablo na ito'y para sa lahat. Halimbawa, yung tinatawag na yung sinabi sa Roma, di ba? Yung banal na halik.
Tama ba? Okay. Yan ba pwedeng apply sa atin dito? Yung Holy Kiss? Kultura po nila yon at sa kanila, nagbebeso-beso lalaki sa lalaki, hindi lalaki sa babae. Babae sa babae, lalaki sa lalaki. That is their culture. Ina-apply ba natin ang beso-beso, lalaki sa lalaki? Ay, nako, baka makita tayo ng mga tao sa labas, ay mga born again, mga LGBTQ. Ano pa po natin? That is their culture. Ako po nakapag-Saudi. Kultura po yan ng Arabo. Bakit? Kasi Old Testament ano yan eh. Tsaka kaninong sulat ay yung sinabi na mga batihan kayo ng banal na halik? Sa Roman Church na sinulatan ni Pablo. Sinakaupo ninyo? Actually, kung titingnan po natin ang context po ng discipleship, nang kami po ay nag-apply ng G12 process, which is discipleship, hindi pwedeng i-disciple ng lalaki ang babae. Hindi pwedeng i-disciple ng babae ang lalaki. Dapat lalaki sa lalaki, babae sa babae. Kasi Pastora, Tess, meron siyang primary leader ng mga babae na siya ang nag-disciple dito. So ako naman, merong mga primary leader na dinidisciple ko na puro lalaki. Pero meron kaming one-time meeting na magkakasama na mentoring, magkakasama na. So nakuha po natin. Oh, so we have the different culture. Tama po ba? We have the different culture. Even sa local churches. Iba-iba ang kultura natin. Kaya minsan meron tayong mga nagiging problema. Huwag tayo basta pupulot ng pulot na tinatawag ng mga aral. Kahit na tama o totoo yan, tignan natin kung yan ba ay, let me use the term, swak o fit sa kultura ng church natin. O parang ganito yan, nung kasagsagan ng tinatawag na nung nagsisimula pa lang yung mga Koreano, nagsisimula nakakapunta yung ibang pastor sa Korea. Ang problema naman ng ibang pastor pagdating pag nanggaling sa Korea, pagdating sa kanilang church, ini-impose nila na dapat matagal kayong manalangin dahil mga Koreano matagal manalangin. Koreano yun, hindi tayo yun. Alam po niyo kung bakit matagal ang mga Koreanong manalangin? Because it is their culture. Sa dati nilang pananampalataya, talagang mahaba at matagal silang manalangin. Tayo na mostly galing sa Roman Catholic, di ba? Paano ba tayo manalangin? Di ba may lang paulit-ulit pa? Actually, no, ako po yung Roman Catholic, hindi naman ako nananalangin ng Ama Ginoong Maria. Hindi naman ako nananalangin ng ng Lord's Prayer na tinatawag. So, hindi ko po din-downgrade yung dati nating pananampalataya. We are talking about culture. Kaya hindi natin pwedeng impose yung mga natututunan natin na hindi natin i-contextualize. Yan ang naging problema ng mga umattend naman ng, ng kay John Maxwell. Western po si Maxwell. Eastern tayong mga Pilipino. So dapat i-contextualize natin lahat ng mga natututunan natin sa church natin at sasalain natin. Huwag tayong kuha ng kuha pulot ng pulot. Baka mamaya mali. Tama po ba? So yan ang tinatawag na cultural relativity. So it was their culture kaya tinalakay ni Pablo according to their culture. Pero pagdating sa sound doctrine and proper authority, ano pa rin yun? Applicable sa atin. So makukuha natin yan ngayon. Cultural context. Ephesus was home to the temple of Artemis. Okay, so Aphrodite, Artemis, iisa lang yan. Nagbabago lang ng pangalan yan pag napunta na depende sa ibang lugar. So, nakuha po natin, a culture where female religious dominance existed. Doon sa Corinth, limited ang formal education ng mga
kababaihan. Dito naman, merong religious dominance na nag-i-exist na puro babae. Sa naging problema nga, na-impluwensyahan sila ng maling turo. At pride. They assume authority over men. Actually, sa ano ang ginamit sa iba? Assert. Pag sinabing assert, feeling siya ang authority, feeling siya ang magaling. Many women lack formal theological training naman. Dominante sila pagdating sa religious, sa religion, pero wala silang theological training. That's why sila po ay na-i-impluwensyahan ng false teachers. Okay. Huwag na nating masyadong patagalin. Papayag ba kayo na tatayo? Babaligtarin ko kaya ako hindi po ako bias. Hindi po ako, wala po akong discrimination. Pag mali ang lalaki, talagang mali. Okay? Kung tama naman ang babae, ako po ay numero unong tagapagtanggol ng mga ayaw tumayo ang mga kababaihan. Minsan, pagka medyo napupundi na po ako, sasabihin ko na lang, o sige, huwag nating patayuin yung mga babae kung magpaawit Hindi na kumikib. Tama po, papansinin po ninyo. At least kila Marian, si Pastor Nato, lalaki, at may mga iba pang nagpapaawit na lalaki. Dito po sa amin, walang nagpapaawit na lalaki, puro babae. Nakakuha po natin. Tama po ba? Okay. So, tingnan po ninyo Some were spreading incorrect teachings. Punta tayo sa Efeso. Sandali lang po. Punta tayo sa Efeso para mas maintindihan natin yung talata. Ilagay natin sarili natin doon sa sitwasyon. Okay? Imagine, miyembro ka ng Ephesian Church. Okay? Alam ko kahit babae po kayo, yung mga nandito yung estudyante po natin at kaklase nyo. Ako naniniwalang hindi rin kayo papayag kahit kapwa ninyo babae kung walang theological training at na-impluwensya ng maling turo ang tatayo sa church. Tama po ba ako o mali? Kahit babaeng katulad po ninyo, kung katulad po nito sa Efeso, walang theological training at nai-impluwensya ng maling turo, papayag ba kayo na magturo yan sa church? That's why sinabi ni Pablo, that particular context na hindi niya pinahintulutan ang mga babae na magturo at i-assume, take note and assume authority over men. So the problem is not babae o lalaki. It is the assuming of the authority. Kung tinawag ng Diyos ang isang babae to pastor a church, sino ang pwedeng mag-question? So she is the authority. Bakit? Kasi siya ang tinawag ng Diyos sa isang local church. Or kahit hindi magpastor sa local church. Kasi ina-apply nila ito hindi lang sa pagpapastor. Dapat walang babaeng tumatayo. Kaya nga meron tayong WM department para i-train, i-develop natin ang ating mga kananayan, even yung mga, actually pagka sinabing WM, auxiliary dyan, maging yung mga young youth alive natin na mga babae. Sa MM naman, kasama ang mga lalaki. Ngayon, magkakaroon lamang ng distinction kapag kananayan ang pinatawag ng WM. Naturally, atin yung mga dalaga. Kapag kakatatayan ng pinatawag sa MM, hindi atin ng mga binata. Iyan po yung ating bylaws. Kasi kaya tayo merong mga department na ito
para ganapin natin yung mission natin. At syempre, para maganap po yan, ititrain po yung bawat isa. Okay. Bakit kailangan pang i-train, i-develop ang mga kababaihan po natin sa panahon natin ngayon? Kung talagang universal ang sinabi ni Pablo, take note ha, sinabi po ito ni Pablo. And who is Paul na takda ng isang batas universal pagdating sa mga local church? Pinagkalooban siya ng authority na ipahayag ang mabuting balita, but not to impose a law that will prohibit a woman to teach or magministry. Doon lamang po yun. Sulat ni Pablo yan kay Timothy. Meron lamang particular issue na tinalakay si Pablo pagdating sa pagtuturo at sa tinatawag na authority. Tingnan po ni Insight. Paul concern may not be women teaching in general. Sabihin, hindi pang kalahatan yan. That particular issue lang. Okay, but untrained or misled individuals teachings with wrong authority. Yun yung sinabi ni Pablo na hindi niya pinahihintulutan. Pero hindi lahat. Actually, sinabi niya kay Pablo, yung mga babae, pag nag-prophesy at nanalangin din, okay? Tingnan po natin, yung mga tinatawag na mamaya, yung mga iba pang instances sa Biblia na hindi ko na po nilagay dito, ibibigay ko na lang po sa inyo sa yung handout na ginagawa ko. Theological context po, yung katuruan. So Paul emphasizes authority. So ginamit niya kasi ang creation order, kaya sa iba ang intindi po nila talagang si Adan si Adan ang tinatawag na unang nilikha. Totoo naman 'yun. Pero going back to the original intention ng Diyos kung bakit niya kinreate si Eve sa lahat ng nilalang na nilikha ng Diyos, lagi niya sinasabi, it was good. Pero isa lamang ang sinabi ni Lord na it is not good. Nung makita niya na ang lalaki nag-iisa, nalulungkot. It is not good for man to be alone. Inatulog si Adan, ang mahimbing na mahimbing, hinugot ang isang tadyang, at ito si Eva. Kaya ang mga lalaki kulang ng isang tadyang. Bakit? Kasi iyon si Eva. Lagi ko po itong sinasabi sa kasal. Sa lalaki. Lalaki, tandaan mo, ang babae, si Eva, na asawa mo, hinugot sa tadyang, malapit sa puso, para mahalin. So sabi ng Panginoon, katuwang, hindi katulong. Ang kultura na lamang ng tao ang sumira ng original intention ng Diyos pagdating sa babae, katuwang. Helpmate, hindi helpmeet. Helpmate. Okay? So, meron bang karapatan si Pablo na pagbawalan niya na ang mga babae tumayo? Knowing na ang original intention o plan ng Diyos ay pantay si Eva at si Adan at magkatuwang, pumasok ang tinatawag na submission nung nagkasala. Di ba sinisisi nila, kasi kasalanan ni Eva kaya nagkasala si Adan. Hindi, kasalanan ni Adan yun. Walang kasalanan si Eva ron. Kanino binigay ang authority? Kanino binigay ang komanda huwag kakainin? Kay Adan, di ba? Bakit nung tinutukso ni Satanas si Eva, nasan ba si Adan? Magkasama siya sa garden, di ba? Wala siyang ginawa. So humanap ng kahinaan ang ahas para makuha niya si Adan. Si Eva ang kahinaan ni Adan. Kaya yun ang ginamit ni Satanas pala, sorry, hindi yung ahas. Yun ang ginamit ni Satanas. Di ba?
Nang makita ni Eva na ito'y good for gaining wisdom, he took one and ate. And binigyan niya ang kanyang asawa. Bakit hindi niya sinaway nung pinipitas ni Eva? Dahil kasi sabi ng Panginoon, bawal. Kay Adan sinabi yun. It was Eve that was tempted, but the responsibility kay Eva. Kaya ganyan, bumaba ang tingin ng kultura sa babae. But originally, it was made. So pag sa Greek kasi, ibig sabihin ng salitang ginamit niyan is to dominate, to control improperly, and to assert authority. Ibig sabihin, illegal authority. Yung bang, minsan nangyayari yan, di ba? Yung bang pinangungunahan yung pastor, nakikialam sa pastor. Ganon po yung tinutukoy dito. Ay mga kababaihan po nun ganon. They assert authority over men and nagtuturo sila sa mga babae without proper authority. Dinodominate nila. So sa panahon natin, kung tinawag po ang isang pastora, ang isang babae na magpastor o kahit na sa ibang ministeryo, they were authorized sa ministeryong binigay sa kanila ng Diyos. Ang pagbabawal ni Pablo, that particular issue, not universal. Descriptive po ito, dinidescribe lang ni Pablo, pinapakita lang po ng 1 Timothy at ng 1 Corinthians 14 kung ano ang sitwasyon o nangyayari during that time nang sinulatan ni Pablo ang Corinto at si Timothy. Okay, interpretation insight suggests that Paul prohibits abusive or illegitimate authority, not all teaching. So, nakaupo ninyo? Okay. So, dati po si Pastora Tess, yung atin pong president ng Bible School, ang head pastor po ng church namin, na ngayon po, na ako po ang president pastor. Bakit siya dati? Nung na-establish po kasi ang Tabernacle of Praise and Worship, ako po ay nasa abroad. At siya po yung unang tinawag na magpastor. Okay? So, to make the long story short, no, ako po yung dumating na, sa kaparaanan po ng Panginoon, nagkaroon kami ng transition. Hindi ko basta tinake over ang church dahil kasi ako lalaki. Hindi. Ilang taon din na siya ang pastora. Ako po'y Sunday school teacher at musician. Nakaupo ninyo. So, lumawak na ang kanyang responsibility sa school na kanyang pinagtuturuan and sa ministry sa labas. Nakaupo natin. At nung ako po ang nag-take over ng nito pong Tabernacle of Praise and Worship, doon na nga yung sitwasyon na lumawak na ang kanyang responsibility sa school at ang kanyang ministry sa labas. So, hindi na po niya magagampanan. And parang ano lang yun, parang si Haring Saul at si Pablo, si David. Pinipare lang ni King Saul yung kingdom para kay King David. So, nakaupo natin. Tama po ba? Okay. So, hindi niya talaga pinagbawalan. As in, hindi niya pinahintulutan talaga yung mga babae. Yun lamang mga walang theological, training, background, and then under influence ng maling katuruan. And then, yung tinatawag na feeling, siya ang authority. Yan, kung talagang siya tinawag ng Panginoon at i-develop, i-train siya. So, ilalagay siya. Nakuha po natin. Yan po yung tinatawag na
malawak na pagpapaliwanag pagdating po sa issue nito. Tingnan po natin ano. Okay, wala na siya. So, yung hindi ko po nailagay dito, sabihin ko kwento ko na lang. Okay. Meron pong mga ginamit ng Diyos ng mga babae na meron ding bahagi sa buhay ni Pablo. Okay? Meron pong propetesa na Ana sa New Testament. Si Deborah sa Old Testament ay naging hukom. Sa panahon po nila, hindi po yung judge na katulad po natin sa panahon po natin. Sa Lumang Tipan, yung judge po doon ay freedom fighter. And Deborah is one na napili ng Diyos. Si Apollo ay may asawang Priscilla na nagturo kay sino na ba yung tinuruan niya na ano si Priscilla and Aquila pala, sorry. Na tinuruan nila si Apollos dahil kasi ang alam lang ni Apollos ay Old Testament o yung bautismo ni Juan Bautista. So, dinevelop at tinanay ng mag-asawang ito sino? Si Apollos. Si Lydia ay leader po ng mga kababaihan sa Philippi at ng WM. Nung naghahanap po si Pablo at si Silas ng lugar na mananalangin sila, nagpunta sila sa beach. Nakita po nila, nagpi-prayer meeting po si Priscilla at ang mga kababaihan. Meron pong mga naging propeta na babae na ginamit ng Diyos. Tama po ba? Kung walang mga babae, wala pong tagapagligtas. Bakit? Wala si Maria. Wala si Samson. Isang prinsipyo ang aking natutunan sa isang pastor na naging teacher namin sa Bible School. Nasinyer ko po ito sa WM minsan. Sabi ko, when God needs a man, first He will look for a woman. Kapag ang Diyos ay nangailangan ng isang lalaki na itatayo niya, hinahanap muna niya ay babae. Bakit? Yung babae kasi ang maglilihi, magbubuntis, doon sa lalaking kailangan niya. Tama po ba? Nung kinausap ni Jesus ang babaeng Samaritana na labag sa kultura ng Hudyo, maging ng Samaritano, so binrek na ni Jesus ang cultural barrier pagdating sa mga babae. Nung si Jesus nga po ay nakapako sa krus, sino mga kasama niya? Mga babae, wala yung mga alagad. Si John the Beloved lang ang kasama ng Panginoon. Doon nung siya nakapako. Nakuha po ninyo. Bakit sa dinami-dami ng kanyang alagad, babae ang unang nakakita ng si Jesus ay nabuhay na maghuli? So nakuha po ninyo. Ibig ba sabihin, paborito ng Diyos sa mga babae? Hindi. May tinuturo ang Diyos sa ganitong klase ng mga sitwasyon. Nung nakaraan na Saturday, nung first face-to-face uli namin sa Nueva Ecija, sa San Leonardo, na inano ko lang sila, binuhay ko lang yung diwa nila kasi medyo nakakaanto ko yung oras. Sabi ko, bakit ba sa mga babae, pinakita ng Lord ang tinatawag na ang siya nabuhay na maghuli? Sabi ng psychologist, mas maraming kayang sabihin ng babae kaysa lalaki. In a certain second or minute, kaya ng lalaking magsalita ng 20, pero ang babae kayang higita ng sinasabi ng mga lalaki. So, nirelate ko siya. Kaya siguro sinabi ng mga psychologists na mas maraming nasasabi ang mga babae. At kaya sa mga babae, una nagpakita yung Panginoong Hesus nung siya nabuhay na maghuli para mabilis kumalat. Eh di siyempre, tawanan sila. Nakuha po ninyo yung get the point.
Pero seriously speaking, yun yung pagpapakita na sinisira ng Diyos yung binubuo muli ng Diyos yung sinira ng kultura na ang mga babae walang karapatan na maglingkod sa Diyos. Dinaan lang sa tinatawag na social form. Okay? Pero ang katotohanan po doon, ayaw ng iba na ang mga babae ay tumatayo sa loob ng church. Okay? Pagka hindi available ang lalaki, sino ang pwedeng gamitin ng Diyos? Meron na ngang pastor na meron na ngang naging pastor na dating transgender. Tama ba? Sabihin, hindi namimili ang Diyos. Wala tayong karapatan na questionin authority ng Diyos kung sino ang gusto niyang itayo. Ito pong pinag-aralan po natin, it is a cultural situation na hindi pwedeng apply sa atin ang tinatawag na literal na sinabi. The principle applies. Ano yun? Sound doctrine and order in worship and order in church structure or organization. So the silence and the authority and the teaching forbids, hindi po ito in general. Okay? So I hope na maliwanag po ang natalakay po natin, lalo na po sa dalawa po nating kababaihan na nakarinig po ng lesson na ito. Okay, so ganda lamang po at ano po ang inyong tinatawag na impact, reflection, whatever gusto po ninyo. Importante ay meron po kayong natutunan. Okay, so yung tinatawag na take away. So it's up to you po kung paano po ninyo i-share sa amin ang inyong natutunan. So siguro busy pa po si